bakit yung Tacloban? Nabili na ba ng mga Romualdez? Di ba? Sir, ang mga magulang ang nag-request, di ba? Oo, di ba? Oh, yes. At, Ito nga, phone ko lang. at saka, alam nyo ba, nagbigay doon ng tulong si former Speaker Romualdez, si Bongbong, hindi tinatanggap ng mga parents ng mga bata. At humiling sila na kahit sa by phone makausap si BP Sara. Yung ating puting Vice President, pumunta doon mismo. Isa sa mga kinakasama ng loob ng ating mga kababayan sa Leyte, yung mabagal yung responde ng PNP. Isa yun. Kasi during incident, ilang kilometers lang yung layo agwat ng police station ng PNP. Mga Ang lapit. 1.5 kilometers. 1 kilometer lang. 1 kilometer. Ang lapit. Lapit na yung police. More or less, umabot ng mahigit 2 hours yung response nila. Oh. Kaya in fairness po doon sa mga barangay official, saka doon sa mga ibang mga civilian natin na mga community doon sa lugar, sila pa mismo ang humabol at sila pa mismo yung nakahuli doon sa mga bata na gumawa ng krimen. Kaya nanawagan din ho tayo sa law enforcement, especially sa Region 8 at sa Camp Crame, na bakit pag may mga insidenteng ganyan, bakit ang tagal ng response ng ating kapulisan? At remember, bakit ngayon nangyayari to sa panahon ni Secretary Angara? Bakit nung panahon ni BP Sara, napakaayos ng ating kagawaran ng edukasyon, especially ang DepEd. At inuugnay na naman nila na itong nangyayari ngayon, ito raw ay may kaugnayan sa Duterte. Alam naman natin na pinupolitika nila. Hello, magandang gabi sa ating lahat at sa lahat ng mga vloggers no, na nandito. Lalo especially sa ating mga kasamahan sa Duterte Vloggers. Magandang gabi ho sa inyong lahat. Ako pa pala si Doc Marvin Cona Giron from Tacloban, Leyte. Nandito ho kami ngayon kasama ang ating aspiring for governor sa province of Leyte, Carlo Pelpa, para ibunyag at talakayin ang mga isyu na nangyayari ho doon sa amin, especially itong shooting incident kamakailan lamang noong Monday dito ho sa Tacloban. At kasama na rin po dito ang mining na located po sa MacArthur, Leyte. At isa rin po dito sa mga issue na tatalakayin natin, yung issue po ng korupsyon sa DepEd sa aming rehiyon. At marami pa pong mga issue na dapat po natin busisihin dito po sa Leyte, sa probinsya ko natin. Magandang gabi sa ating lahat. At ako ay nagpapasalamat na nakarating ako dito. At gusto ko sana na naparating ng una sa ating pamahalaan ng kasalukuyang nangyayari sa atin sa lipunan, maging sa DepEd at sa kapaligiran natin. Ito dapat nating malaman na sana mabigyan pansin at matutukan, hindi lang matutukan, talaga aksyonan ng gobyerno hanggang hindi pa huli ang lahat. Maraming salamat. Kay Sir muna. Sir, tanong ko lang ho, ano ho yung inyong opinion about dun sa shooting incident na nangyari? Siyempre, para sa akin, kinalulungkot ho natin na nangyari po yung ganong pangyayari. At doon pa po sa mismo aming lugar, Tacloban, including the First District sa province of Leyte. Siyempre, kinokonsidera po natin at kinukundina ang nangyaring kalunos-lunos na mga insidente na kinasasangkutan ng mga kabataan na underage pa po ito, mga minor de edad. Kaya nanawagan po tayo sa ating gobyerno na siguro napapanahon na para talakayin o musisiin ang batas na kasi nababalitaan natin ngayon na itong mga kabataan na ito na involved doon sa insidente ay hindi raw ho mapaparusahan because sila ay under ng juvenile law. Kaya para sa akin, unang-una, hindi po dapat natin ito konsintihin at hindi po natin ito hayaan na maulit muli sa mga
ibang lugar. Hindi lang ho sa amin, pati dito ho sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya para po sa akin, dapat po itong tuldukan ng ating pamahalaan, especially ang ating Senado at Kongreso. Dapat ito talakayin para mabigyan ng aksyon at hustisya yung mga pamilya na naiwan ng ating mga biktima sa insidente nung nakaraang araw doon po sa Tacloban. Pero, Dok, sa tingin ho kaya ninyo, sino kaya ang may kapabayaan kung bakit nangyari ang sitwasyon na ito? Para naman sa akin, no, unang-una, yung opinion ko lang, personal opinion. Siyempre, yung parents, hindi naman natin sinisisi kung sino yung may sino yung may liability. Siguro, unang-una kasi ang laging nakakasama ng mga kabataan, yung magulang nila o yung guidance nila. Kaya kung mayroong pananagutan, dapat din siguro imbestigahan natin yung parents at saka yung mga kamag-anak kung paano nagkaroon ng baril yung mga batang yon. Kasi alam naman natin na underage at nakikita natin sa mga balita na parang mayroon pang nagpapiring pa kasama yung kanyang tiyahing na police officers. Dapat po yan, hindi po allowed ang mga kabataan ngayon na mag-firing. Kasi 14, 15 yung involved dito. Para ho sa akin, ang masasabi ko ho dyan is hindi po dapat kinukonsinti ng magulang at ang magulang din dapat dyan is dapat may pananagutan para po sa aking pananaw. Isa na lang sa akin, Dok. At may mga Dok, lumalabas na balita na actually ito naman nakalagay sa batas, na below 15 ay parang hindi siya mapaparusahan yung bata. Bilang kayo ho, pabor ho ba kayo na ibaba yung criminal liability ng mga halimbawa 12 years old? Ibaba sa 12? Para sa akin, no, bitter. Baba natin. Or mas bitter pa siguro dyan, talakayin sa Senado at Kongreso kung paano siya yung parang yung seguridad para sa pangkalahatan. Or ibaba, pabor po ako doon sa ibaba ang ganong batas. Sige ka na to. So, aside po sa age of responsibility, sir, ano pa yung para sa inyo nasa isip niyo na pwedeng repasuhin doon sa juvenile justice? Yung para sa akin, no, kasi unang-una kasi, lalo na yung mga kabataan na yun, parang sila na yung nagiging instrumento eh. Sila na yung nagiging elements ng mga crimes. Parang siyempre, unang-una, para nga sa akin, ulitin ko, ibaba yung ganong batas. At total, kasi sila naman yung ngayon na nasa gobyerno, sila yung mga nandiyan. Ang atin lang siguro masasabi diyan, pag-aralan ng malalim pa yung batas na yan. Kasi wala pa kasi idea sa ganyan. Pero ang akin lang, para sa pananaw ko, pag-aralan talaga ng mabuti ng mga ating mga legislatora para mapabuti yung hindi lang sa kabataan at saka sa part ng maging maayos yung Para kay Governor Doc Igop, naniniwala po ba kayo na dapat merong managot sa ahensya ng gobyerno na nasasakupan niyo po dun sa Leyte? Actually, sa nakikita ko, unang-una dito yung DepEd. Kasi nga, negligence ito in the part of the security procedure tsaka personnel na tinatalaga nila sa every school campuses. Kakulangan ng atensyon dahil nga nauna isang gwardiya lang, depende lang kung ilang guard ang pinoprovide ng LGU. Nakadepende lang sila doon. Sa pagkakaalam ko, meron namang MOOE, dapat hindi nila pagtuunan yung physical environment infrastructure kasi hindi yan sakop ng ng MOOE na binigay sa kanila. Under yan ng DepEd. Dapat sana doon ilagak yung pundo para sa security. Mag-provide ng security marshal para may pagpatuloy yung dating tatakbo ng bawat paralan na mayroon talagang nagbabantay sa mga
classroom tsaka sa mga estudyante. Yan ang isa kong nang pangitain pa noon pa. Nung naging PTA president ako sa isang malaking school sa Tacloban. Muntikan na akong maging federated. Kaya lang hindi ko na pagpatuloy yan kasi nga mas pinapaboran pa nila yung physical infrastructure improvement, development ng eskwelahan. Walang saysay yung mga dami ng CCTV kung wala namang responde. Walang personnel na magre-response. Paano mo na-prevent yung insidente na walang tatakbo, walang magpoprotekta, walang mag-guide sa mga estudyante, kundi takot sa biglaang pangyayari. Yun ang kakulangan sa DepEd. Dapat ngayon pa lang mapalaganap ito sa buong Pilipinas na ang bawat eskwelahan mayroon talagang complete equipped na seguridad. May security personnel, mayroong marshal na magre-responde. Yung marshal, katuwang na yan ng mga guro. Kasi ang guro, loaded na sila. Magtuturo pa sila, maglilinis pa, kasi hindi naman malinis palagi yung classroom pagpunta nila. Marami pa silang dapat gawin sa school. Puprotektahan pa ba nila yung sarili nila? Ano pa yung dami ng estudyante puprotektahan nila? Masisecure muna nila yung sarili nila bago yung mga estudyante. I think so. Kasi may mga pamilya din yung mga guro. Yun ang kailangan pagtuunan pansin ng DepEd. Gob, nakita namin doon sa viral video, no, na instead po ang unang mag-rescue doon para mapasuko itong mga biktima, ay mga suspect, mga kapulisan, ang nakita po namin sa video ay yung mga ordinaryong mamamayang Pilipino at ang karamihan pa doon ay mga kapwa estudyante lang din po. Anong opinion nyo doon? Nagpapasalamat ako doon sa mga at least mayroon pa rin pusong kabayanihan. Voluntaryo na lang yon kasi alam ko yung lugar na yan dahil dyan din ako nag-graduate. Kaya lang, hindi yan ang campus noon. Yung campus noon nasa San Jose Central School pa. Pero ako mismo, nasaktan din ako sa nangyaring ganun. Yun nga, inilabas ko kanina, sinabi ko rin kanina na pangitain ko talagang mangyayari ganun. Kaya paano natin masisecure ang mga bata kung ang iniisip lang natin ang bungad lang ng campus. Naniniwala ba kayo, Dok, na Gob, na kailangan yung mga kapulisan nyo po doon madagdagan pa? I think equipped naman kaya naman talagang marespondihan. Kaya lang mas nakatuon yung mga kapulisan natin sa labas ng school. Actually, maagapan naman yan kung mayroon lang talagang marshal sa loob ng school at dagdagan yung guard, security guard. Last question ko, Gob, ano ba dapat ang pangunahing pagtuunan at bigyan ng aksyon ng DepEd regarding sa child protection ng mga kabataan? Yes. Magandang tanong yan. Unang-una talaga, itong nag-attend ako ng seminar sa Cebu kasi akong pinadala doon. Ang una ko na akong sinasabi talaga, maraming factors na involved sa child protection. Pero ang pinaka-prime talaga dito, poverty. May mga bata na may problema sa pamilya nila. Minsan may pumapasok na walang kain. Para ba yung mga bata nagpapapansin? Hindi na sila napapansin ng lipunan kasi nga, sabihin na lang natin, nabibisi tayo sa mga physical nga, mga infrastructure. Yun lang, maganda nga ang school mo, pero pwede namang pasukan ng criminality. Wala rin saysay ang eskwelahan. Maganda nga yung school mo, maraming pumapasok sa eskwelahan na yan, pero marami naman ang walang kain. Kaya yung mga estudyante naghahanap yan sila ng atensyon para mapansin sila. Yan ang sinasabing bullying. Para mapansin yung bata, gagawa yan ng eksena. Kahit hindi siya ginagawa ng katabi niya, gagawa siya ng eksena para mapansin siya. Siyempre ba naman, pag inatbar na sa sasabihin sa iyo ng counselor, kumain ka na ba? Nahiya pa yung bata magsalita, pero kita mo, namumutla siya. Mahinang mahina. Ibig sabihin, wala talagang pagkain.
maraming problema ang pamilya na dinadala ng bata sa eskwelahan. Yan ang dapat pagtuunan ng pansin. Meron akong panukala sa eskwelahan na naging SPTA president ako, na dapat may pundo dito for emergency, yung bata na hindi nakakakain, pakainin. At kinukundina ko yung palisiyan nila na merong feeding program. Naku, nakakahiya sabihin, papakainin mo lang ang bata ng lugaw. Hindi yan pagkain. Tapos tingin ka sa likod, tinapon niya ang lugaw. Nasayang yung pera, binawasan mo pa ang budget sa pera kasi nilugaw mo lang yung pagkain na dapat ipakain mo sa mga bata. Yan ang pangit na pamamalakad ng bawat eskwelahan kung mayroong ganyan. Pero nangyari yan sa panahon ko. Kaya yan ang dapat bigyan at pagtuunan ng pansin ng DepEd. So, nababalik ko dito sa panahon na si VP Sara ang naging education secretary. Do you think po dito mabubuksan natin ang mga confidential funds na ginamit niya noon at para sa nung nasa DepEd pa siya? Nung naging SPT president ako, When was that, sir? wala na siya dyan. So, kailan na po? Wala na si VP Sara as DepEd secretary. Well, nag-iwan pa rin siya ng bakas doon na maganda naman ang pamalakad ni VP Sara. I think ngayon dapat nga lang talaga kahit hindi na siya ang DepEd secretary, may bagong DepEd secretary, kung ano magandang ipaabot natin sa ating mga kabataan, sa ating mga mag-aaral na ang gobyerno, ang Pilipinas ay full support talaga pagdating sa So, edukasyon. dapat talaga, sir, ang continuous implementation Oh, ng yan. mga batas at mga Exactly. rules ng Hindi matitigil. hindi Palawa- nagpapaiba-iba, sir. Hindi nagpapaiba. Huwag nating haluan ng political na kulay. Kahit hindi iba na ang kalihim, suportahan natin, tulungan natin. Bagkus iparating natin na ito ang kakulangan sa bawat eskwelahan. Kung may DSWD ang Pilipinas, bawat meron din resources na tulong para sa mga bata. Kasi nahihiyayan sila magsabi. Pananaw ngayon sa social media, kitang-kita po na naging target ng Pilipinas, lalo ng paaralan, kasi makita mo po ang karamihan na biktima na naging kriminal, yung nakasuot ng t-shirt na ayun sa panukala, ito ay sanggam. So, naging open ito sa social media. Ano sa iyong pananaw ang social media sa mga kabataan? Nagagamit ba ito sa mabuti o naging kasangkapan na rin sila at ginagamit po yung batas ng juvenile law dito sa Pilipinas? Ano masasabi mo po? Pagdating kasi dyan, gaya ng sinabi ko kanina, para hindi natin malihis ang mga kabataan natin, kahit may social media. Kasi ang social media, gamit natin yan sa komunikasyon natin. Diyan na rin nila ginagamit. Hindi natin pwede alisin ang social media sa kabataan ngayon. Pero dapat may restriction. Oo, may restriction yan. In a sense, kailangan lang natin, especially ng DepEd, may parating ko ito na panukala na bawat eskwelahan para ma-divert ang utak at kasiyahan man lang sa mga kabataan instead na puro na lang aral, merong sports, yan ang pagkukulang. Di ba dati yung DepEd Dex sports, di ba? Kasama yung sports. Mayroong palakasan, pasilidad. Sa panahon ko naging SPT president ako, wala nga kahit gamit. Tapos nagdidemand sila palagi talo sa every competition. Kasi gamit pa lang wala. Budget pa sa pagkain, wala. Nag-aantay ng suporta. Alisin natin ang Ningas Kugon. Saka yung nasa ka na tayo tutulong kung labanan na. Suportahan natin mga kabataan.
itong pakiusap ko na sana makarating sa ating gobyerno, ibuhos natin ang suporta. Aanin mo yung binibigay mong ayuda. Kung ang tao naman nag-aantay na lang ng ayuda palagi. Dapat pag umayuda ka, natapos na yung problema niya. Nai-encourage niya siyang gumawa ng trabaho. Walang saysay yung pundo ng pera, nasasayang lang. Walang encouragement, walang natutunan yung kabataan. Alam na ng mga kabataan natin ngayon, ay si nanay, si tatay tatanggap mamaya ng ayuda na naman. So, puro na lang ayuda, may pambili na siya ng load para sa kanyang gawain sa cellphone niya. Kailangan ngayon ng motivation na ang pagpasok sa eskwelahan, equip na ang eskwelahan, kumpleto na ng pasilidad. Mabibigay lahat ng kailangan ng mga bata. Bilang isang ina ng bayang ko, nakikita ko po kasi sa aking pananaw yung juvenile na batas Okay. na naging makikita mo naman sa usapin ng ng biktima na naging nila to, naging usapin nila na protection sa kanila. Do you think po, Doc, Gov, itong juvenile na batas, dapat ba managot may akda dahil hindi pinag-isipan ng mabuti? Dahil naging saklaw na rin yung karapatan ng magulang, guro sa karapatan ng bata na dapat sana madisiplina ng maayos. Ito lang ang pananaw ko. Yung gumawa ng akda na ito ng juvenile laws, inihalal natin ito. Inihalal natin. Pwede naman natin sabihin na i-abulis natin itong batas na to. O kaya amindahan, baguhin, repasuhin, maraming paraan. Pero igalang natin na isesang senador, gumagawa lang siya ng batas. Marahil, nandun na eh. Matagal na itong nagawang batas eh. Noon pa naririnig ko na mali talaga na ang bata ay ligtas sa criminal charges. Pero, yun nga, narinig naman natin, napanood natin na ang 18 below hanggang 15, discernment. Ibig sabihin, pag alam ng bata ang ginagawa niya, alam naman niyang mali, yun. Pagdating siguro ng 18, makukonvict din yung bata. So yung juvenile laws, yung 14 below, yun na lang ang dapat nating ripasuin na batas. Sana nga, sumasangayon ako dun sa panukala ni Senator Padilla na babaan yung edad. Malalaman naman natin ang 10 years old siguro. Dadaan naman yan sa maraming proseso. Psychological examination, o tsaka yung estado ng bata. Bakit niya nagawa yun? Pag sinabi ba ng bata, halimbawa lang, magbigay ako ng halimbawa, inutusan ng ihatid mo itong nakabalot na apis. Hindi niya, literal, iniisip niya na prutas. Yung pala, granada. Iniwan niya doon, sumabog. Walang kinalaman yung bata kasi 10 years old pa lang siya. Inutusan lang siya. So, yung matcha-charge yun ang utos. So, ganun lang. Rob, sa tingin mo ba, nagkakamali ba talaga si Panginoon sa paggawa ng batas ng ganyan? Palagay ko, dumaan naman yan sa reading eh. Hindi lang naman siya. Hindi natin masasabi na siya lang kasi inaprubahan yan ng buong Senado, buong committee. Pinagbutuhan yan eh. So, sabihin na lang natin na gawin na lang natin ng paraan na ripasuhin niyang batas na yan, baguhin. Na ito nga, panukala ni Senator Padilla na babaan, mayroon pang mga amendments yan, babaguhin. Siguro nga, huwag na lang natin sisihin siya. Siguro, darating ang araw, malalaman niya na nagkamali din siya sa paggawa ng batas. Doc, may gusto kayo dagdag? Idadagdag lang ho natin, nakakalungkot kasi nung time na yun, mayroong pinag-info sa akin, members ng organization din namin sa Crime Watch, na ang isa sa mga kinakasama ng loob ng ating mga kababayan sa Leyte, yung mabagal yung responde ng PNP. Isa yun.
Kasi during incident, ilang kilometers lang yung layo agwat ng police station ng PNP. Mga Ang lapit. 1.5 kilometers, 1 kilometer lang. 1 kilometer. Ang lapit. Lapit na yung police. More or less, umabot ng mahigit 2 hours yung respond nila. Oh. Kaya in fairness po doon sa mga barangay official, saka doon sa mga ibang mga civilian natin na mga community doon sa lugar, sila pa mismo ang humabol at sila pa mismo yung nakahuli doon sa mga bata na gumawa ng krimen. Kaya nanawagan din ho tayo sa law enforcement, especially sa Region 8 at sa Camp Crame, na bakit pag may mga insidenteng ganyan, bakit ang tagal ng response ng ating kapulisan? At remember, bakit ngayon nangyayari to sa panahon ni Secretary Angara? Bakit nung panahon ni BP Sara, napakaayos ng ating kagawaran ng edukasyon, especially ang DepEd. At inuugnay na naman nila na itong nangyayari ngayon, ito raw ay may kaugnayan sa Duterte. Alam naman natin na pinopolitika nila. At doon din sa ibang mga vlogger, no, na naiinis ako doon. Kasi yung mga sinasabi nila, na nabalitaan nyo ba na bakit daw pumunta si BP Sara doon? Hindi naman daw siya taga-Tacloban. Bakit yung Tacloban? Nabili na ba ng mga Romualdez? Di ba? Sir, ang mga magulang ang nag-request, di ba? Oo, di ba? Oh, yes. Kaso nga, phone ko lang. At saka, alam nyo ba, nagbigay doon ng tulong si former Speaker Romualdez, si Bongbong, hindi tinatanggap ng mga parents ng mga bata. At humiling sila na kahit sa by phone makausap si BP Sara. Yung ating buting Vice President, pumunta doon mismo. Pumunta, anong pizza yung kahapon, nandoon si BP Sara. Tapos babatikusin nila na bakit daw nandoon si BP Sara, hindi naman doon sa Tagaroon. Bakit nila babatikusin? Ano ba yung Tacloban? Ano ba yung Region 8? Kailan ba nahiwalay sa Pilipinas? Vice President siya. Vice President siya, obligasyon na yun. Kaya ito namang mga Wala namang bawal. ito namang mga iba, pinupolitika nila. Ando, kunyari magbibigay ng tulong, magbibigay, kunyari parang sila yung may-ari ng pera ng bayan, ando si Speaker Romualdez, ando si Sani Angara, ano pa nagawa nila? Naglalabasan lang sila pag may rumagan niyang incident. Dapat yung funding dyan sa DepEd, gamitin nila sa tama at maayos. Bakit hindi nila ayusin yung seguridad ng mga eskwelahan? Na yan dapat ang mandatory dapat. Bakit nakakapasok yan ganyan? Hinahayaan, tinotolerate na ating... Hindi po yan kasalanan kung sino man. Kasalanan yan ng mga namumuno. Ano sabi ni Mayor Alfred Romualdez? Hindi kasalanan ng gobyerno, kasalanan ng mga parents. Hindi, para sa akin, kasalanan yan ng namumuno ng DepEd, si Secretary Angara. Dahil siya yung may ano yan eh. Siya yung may responsibilidad yan. Kaya ang impact niyan, talagang walang pinagkaiba sa ating sa ating administrasyon ngayon. Talagang very negligence of nila. Pagkukulang nila. Dok, anong opinion mo dun sa parang nakita namin gigil na gigil ka po dun sa mga nagpapakalat ng na tawag dun? Pinupolitika po. Ano pong mensahe mo dun sa mga taong nagpapakalat na gano'n na pinupolitika po nila yung nangyaring shooting incident sa Tacloban? Kasi alam naman natin na malapit ng eleksyon. Ilang buwan na lang, 2027 na, magpapahiling na. Kaya diyan nakikita natin at ngayon mayroon na namang nangyaring shooting incident sa Burawin, Leyte. Mga 1 hours yan ang pagitan from Tacloban. Isang mag-ama, sinundo yung anak niya doon sa school, parang pag-uwi nila, tinambangan ng rinig tandem yun. Hindi pa natin alam kung ano yung status ngayon. Mayroon din po sa Negros. Oh, meron. Tanong po. Sa Holyolitis. Ano pong masasabi niyo doon po sa lumalabas na balita na sabi ni John Vic Remulla na kung di dahil daw sa info ni Senator Bam Aquino, hindi raw mapipigilan yung insidente na nangyari ng barilan dun sa Yung sa info. o yung may dalawang bata na minor-leader na sangkot dun sa Alam nyo kasi, ilang pa nakakatawa nga yan eh. Kasi bakit si Bam Aquino magbibigay ng info? Hindi naman siya part ng intelligence. Hindi naman siya part ng mga investigador. Hindi, ano ba yung pagiging senador niya? Na-divert naman sa pagiging law enforcement? Kung may gagawa nun,
mga law enforcement or it's either NBI. Hindi siya. Kasi siya, isa siyang mambabatas. At saan niya nakuha yung source na yun? Na mayroong ganong incident? Or fake news na naman. Yan, ang hilig naman ng mga dilawan, mga fake news. Noong pa man, hilig na nila yan. At yan din ang ano ngayon ng mga sasabihin nila, tayo yung fake news. Sila yung fake news. Dahil sila yung mga gumagawa ng mga maling info. Ang issue ngayon, blood control. Huwag nilang i-divert sa mga ganyan. Dinadivert nila sa ibang issue eh. Nililihis nila yung Ang mastermind ng blood control nandito sa Maynila. Ba't hindi nila hulihin? Ang layo ng mga napupuntahan ng mga issue. So sinasakyan nila yung nangyayari issue na yan yung para malihis. Bakit matabunan Malihis. yung issue sa blood control? Ang issue ngayon, blood control. Billion ang nawawalang pondo sa bayan. Kasama na dyan yung sinasabi nilang pondo ng DepEd. Ano nangyari sa pondo ng DepEd ngayon? Nasa sekretary ang galing yan dyan. O bakit may nangyayaring shooting incident? May mga nangyayari hindi lang dyan sa Tacloban. As a whole, province, region, and entire, others region, di ba? Sir, pabo lang ako, sir. O, Doc. Ini opinion ho sa sinabi ho ni DILG Secretary John Vic Remulla na mas ligtas daw yung Pilipinas ngayon. Mas safe daw, sabi niya. Saan? Nasaan yung safe na sinasabi niya? Saan banda? Saan banda? At paano naging safe? Kamakailan lang, may nangyari shooting incident. Di ba? Sa amin, sa Leyte, kumbaga ito ay naging nasimulan, ito nagkasunod-sunod na. Yan ba yung safe? Ngayon, dami nilang mga sinasabi na ligtas na raw yung bansa natin, nasa magandang estado na raw tayo, ba't maraming nabubutom, gaya ng sinabi ko noon, ba't maraming mga nagbabalikang krimen, ba't andyan yung droga na naman ulit. Huwag na tayo doon na lang tayo sa mga korupsyon nila. Kasi yan yung ugat ng kahirapan yung korupsyon. Yan ang dapat tuldukan. Paano matutuldukan kung sila mismo ang namumuno sa korupsyon? Ang namumuna dyan. Sa tingin mo, Doc, ang budget para sa DepEd, nagagamit ba ito sa mga eskwelahan at kasama ba dito ang mga bata na nabudgetan para maging ligtas sila? Parang sa akin, wala ko nakikita na nagagamit yan sa eskwelahan. Kasi ang nakikita ko kay Sekretary Angara, parang papugi lang Parang papugi sa mga eskwelahan, wala namang nangyayari. Hindi gaya nung kay BP Sara, talagang binababaan niya. May insidente or wala, binababaan niya yung mga kabataan. At saka yung tinatawag na yung right conduct, dapat mandatory din yun sa mga school. Ibalik na yun. Ibalik na yun, yung GMRC. Yun ang kinagisnan natin nun patakaran ng bawat eskwelahan. Ito lang ang pinapakiusap ko sana sa gobyerno natin na huwag na nilang haluan ng politika itong panawagan natin. Kasi ang nagsasuffer dito, kababayan din natin, ang ating mga kabataan na sinasabi nating kinabukasan ng ating bayan. Paano pa? Ngayon pa lang, nililihis na natin ang landas nila. Na dapat sana yung eskwelahan ay pangalawang tahanan na doon sila ay secured. Doon sila ay ligtas sa anuman, sakuna o insidente dahil nasa eskwelahan sila. Bawat classroom mayroon silang mga pangalawang magulang, ang mga teachers nila. Pero isipin naman natin na itong panawagan natin sa ating pamahalaan, lalong-lalo na sa DepEd, pagtuunan nyo ng higit pa sa 100% ang seguridad ng ating mga kabataan, mga mag-aaral. Yun lamang.